Welcome back po sa ating pong YouTube channel. Maraming salamat po sa mga nakapanood po ng ating vlog kung paano po gumawa ng taho. Easy way, step by step sa paggagawa po ng taho. Kung sabi niyo sa isang comment, Sir, magkano po ba magagastos ko? Ano po ba ang mga gamit na ihahanda ko para makapagsimula po ako sa paggagawa ng taho? Yun, magandang katanungan. Kasi yung iba, meron na silang alam, pero yung iba talaga ay hindi pa nila alam kung paano magsimula. So, unahin po natin. Number 1, ang una-una mo pong dapat na kailangan i-provide kung ikaw po ay papasok sa mundo ng pagtataho. Unang-una, syempre, kailangan meron kang gilingan. Yung iba kasi blender yung ginagamit. Ang blender, alam po natin na hindi siya tatagal. Kunti lang po yung production ng blender. At kapag may hinahina pa yung blender mo, baka masunog lang yan. So, kailangan meron po kayong gilingan, bato. So, ito, yan, makikita po ninyo yan. Sinerge ko na po sa inyo, yung dyan po sa baba. Sinerge ko na po, yan po yung mga optional. Okay, pangalawa, na pinaka-importanting bagay na dapat meron ka, syempre, yung tahuan, yung lata ng taho. Ako natatandaan ko noon, nung una akong bumili ng akong pinakauna-una ko ng balde ng taho, ay sa Naga, Camarines Sur po ako bumili noon. 2,200, aluminum po siya, at madali po siya masira. Syempre, nung umangat sa buhay, at gumaganda yung kita, bumili ako ng balde ng stainless sa lugar po ng San Pablo. 4,000 po yung stainless. Kompleto na po siya. Meron na po siyang pang-arnibal. Meron na rin po siyang pang-lap-lap sa taho. Kompleto na po siya. Meron na rin po siyang lagayan ng mga ano. So yun. At syempre kung wala kang kakayahang bumili ng malaking kawa, yung kasi mahal-mahal yun, I suggest na bumili ka ng plangganang stainless. Ayan din po. Sinerge ko na rin po sa Shopee yung pipili nyo pong orderan. Siyempre pugon. Ayan, nag-search na rin po ako sa Shopee. Ganyan po yung ginagamit kong pugon sa Bicol. Yung pugon na yan na may deblower. At uling lang po ang gamit ko. Siyempre, kailangan mo na ng uling. Ayan, yung uling. Ayan, maraming mga klase ng uling. May malambot na uling, mayroong matigas na uling. Nasa'yo na kung anong klaseng uling ang gagamitin mo. Basta't makapagpapoy ka. Okay, sunod. Pugon, pagkatapos natin ng pugon, kailangan mo rin ng timba. Bumili ka ng timbang malaki at saka timbang maliit. Bumili ka na rin o kaya maghanap ka dyan sa inyo ng mga sira-sirang kulambo. Yung kulambo yung ginagamit ng moskitero. Yeah, kailangan mo yan kasi dun sa susundan mo dun sa vlog ko na easy way step kung paano gumawa ng taho, mapapansin nyo na gumamit ako doon ng kulambo. At syempre, may katsa. Ayan din yung katsa. Yan, sinerge ko na rin para makita nyo kung anong klaseng katsa, kung anong klaseng kulambo. Ayan, pinapakita ko na po sa inyo. Ayan po sa inyo mga screen, makikita po ninyo yan dyan. Please, subscribe, like, and share, at paki-comment na rin po. Diyan po sa ibaba. Ano po? Pinagpalang anak. Okay, tuloy po tayo. Pasok tayo sa mga ingredients. Tumingin ako sa Shopee ng soya beans. Medyo mahal-mahal sa Shopee. Pero I think it's a premium. Kasi maraming klase po na soya beans. Meron siyang, pag premium kasi, yan yung klase ng soya beans na matigas na po siya. Na kapag giniling mo po siya, makikita mo ay gatas na gatas talaga siya. Meron naman isang klase po na soya beans na para siyang lumbod. Alam niyo yung lumbod? Yung, kumbaga saan ay, kung sanyog, hindi pa siya matigas, kumbaga ay alangan siya. So kailangan, ang mabili niyo po talaga, di baling mahal-mahal, ay yung premium talaga. Na matigas siya. Na pag binabad niyo siya sa tubig, makikita mo, talagang ano siya, puti siya. Maputi yung kulay niya, hindi siya yung kulay parang brown. Ano po? Yun po yung soya beans. Yan. Ano pa ang kailangan mo bilhin? Kailangan mo siyempre bumili ng sago. Anong size ng sago? Tiny. Pag sinabing tiny, yung maliliit po yan. At kung kayo may pressure cooker, mas magandang gumamit kayo ng pressure cooker. Kasi ang pagluluto po ng sago ay medyo matagal. Medyo matagal po yan. Pagkaluto niyan, ibababad natin yan. Ando po, masusundan po ninyo kung paano gumawa ng sago. Masusundan po ninyo yan. Panoorin nyo lang po. Kasi minsan may mga nagko-comment sa akin, obvious naman, andun na sa pinanonood nila, hindi pa rin nila na-gets. Kaya kung minsan, hindi ko na po nire-replyan. I suggest na lang na panoorin nyo po uli yung video.
Pero kapag talagang yung tanong nila, wala doon sa video, wala doon sa file na pinapanood nila, ay sinasagot ko po talaga sila. Talagang nagbababad po talaga ako ng conversation sa kanila. Yes, of course, kailangan mo syempre ng asukal. So may pagpipilian ka, white sugar, mash, at saka yung raw. Syempre, doon lang tayo sa golden. May golden pa yan yung parang ano lang siya, golden lang. Paano gumawa ng arnibal? Andiyan na rin po. Mapapanood nyo na rin po yan. Susundan nyo lang po talaga. Ano po? Okay? Siyempre, ano pa? Kailangan mo ng baso. So, dito po sa Bicol, at dito rin po sa Sariaya Quezon, nakikita po, yung 5 pesos po, ang gamit na po nila ay 3 ounce. 3 ounce na po yung gamit nila. So, 3 ounce is for 5 pesos. 6 ounce is for 10 pesos. Yan, dito na maraming tanong dito sa akin. Yung tinatawag namin dito sa Bicol na gamot. Yan. Sabi na, ano po ba ang gamot? Ano po ba ang ano yan? So, ang ginawa ko, ayan na, ayan. Yan, tingnan ninyo. Sinerge ko po yan sa Shopee. Yan po, yung ginagamit ko po na calcium, calcium lactate. Apong. Yan po yung mga ano dyan, tawag dyan. Pero yan na kasi, baka maano kayo. Pero pag nasa palengke kayo, tinanong niyo yung tendero, sir, pabili po ako ng gamot sa taho. Kaya ay apog sa taho. Yan. At para naman makuha niyo yung tamang sukat kung gaano lang karami ang ilalagay ninyo nun, sundan niyo na lang din po yung video na ginawa ko kung paano. Kasi naandun na rin po yun. Okay ha? Take note po, keep in mind sa paggamit po ng gamot. Kasi dito po talaga nagkakaiba-iba at dito po talaga maraming pumapalpak ng magtataho. Pumapalpak sa paggawa ng taho. Kasi ang dalawang klase po ang calcium lactate. Meron po yung medyo mabaho, masangsang ang amoy, at meron naman pong medyo wala pong amoy. So kalimitan ko pong ginagamit ay yung pong walang amoy. Kasi hindi po siya gaano matapang. Yung kasing medyo may amoy, hindi po na, mahirap mong tansyahin. Kahit ako na professional na gumagawa ng taho, ay hindi ko pa rin nakukuha yung tamang tigas ng soya kapag yun po ang ginagamit ko. Kaya kapag gano'n ang nabili ko, tinatapon ko na kasi mura lang naman po yan. Bumibili ako yung isang klase ng gamot. Calcium lactate. Calcium lactate. Walang amoy. Sundan po ninyo yan kung gaano karami lang doon po sa video po natin na isuwi step kung paano gumawa ng taho. Maraming pong salamat. Kung nakatulong po sa inyo ang video ito, please subscribe my YouTube channel, like and share po mga kapatid kong minamahal. At paki-comment naman po kung saan area kayo magtitinda. At kapag nakabuo kayo, paki-comment na rin po na nakapagbuo kayo. Pero andito lang ako, handang malalay po sa inyong lahat. Andito po ako, handang malalay sa inyong lahat. Just PM me, andyan po, nilagay ko po dyan yung aking personal account ha. Nilagay ko po mismo dyan sa comment section yung aking pong personal account for clarification. Hanggang ngayon po, active po yung account na yan at marami po nagme-message sa akin. Na kapag maulan ay talagang mahina po talaga ang bintahan, tiyagaan pong maigi. Kung minsan nga po, lalo't higit po yung mga boundaryhan ay hindi po talaga sila nakakapag-boundary gawa ng ulan po dito po sa lugar po namin sa bayan po ng Camarines Norte. Ayan. So ayan po, samahan niyo po ako. Tayo po ay subukan po natin kung makakapaubos po tayo ng taho, although napakaulan at napaka-difficile po talaga magtinda ng taho kapag maulan. So mabibenta naman siya kasi mainit po siya, unlike po sa ice cream. Kaya lang nga po kapag maulan, syempre mahirap po yung hanap buhay. At the same time, hindi po nakakalabas yung mga bata lalo kapag may pasok. So ramdam ko po yung hirap, yung pagod ng mga kapwa ko magtataho dito po sa lugar ng Camarines Norte. Ayan. Okay, time check po tayo. Umaga na po. Ayan. So, ayan po, meron na po tayong taho dito. So, napupuno po itong latang ito kapag Pasko, mga piyestahan. So, meron din po tayong sago, arnibal, meron din po tayong OB flavor. At syempre, meron po tayong dalawang klase ng taho ang 5 pesos. At meron din po tayong 10 pesos. So, ayan.
At syempre, lalasahan daw po ng aking pong anak yung taho. So ayan po yung kanyang baso na kung saan ay gusto raw po niya ay puno. So titikman niya raw po kung approve yung atin pong taho sa mga oras na ito. So ayan po, napakaganda po ng luto po ng ating taho. Ayan, tingnan po natin kung gaano kakunat, kung gaano kadelikasya. Ayan, so kitang-kita po natin yung bagsak ng soya. Halata pong napakaganda po niya kasi hindi po siya matubig, hindi po siya durog. At siya nga po pala, wag din po tayong maniniwala doon sa mga kasabihan na kapag durog daw po ang taho, matubig daw ang taho, ay madumi daw po. So hindi po totoo yan. So may mga pagkakataon lang po kung minsan na kaya durog ang taho dahil nga po sa iba't ibang mga kadahilanan po. Maaaring lumbod pa po yung soya natin, kulang po sa gamot, kulang po sa luto. So yun po yung iba't ibang kaparang. Pero yung taho po natin ngayon, so napaka-perfect po niya. Ayan. So perfect na perfect po yung taho po natin sa umagang ito. At bago po tayo magtinda, lalasahan daw po nitong ating pong anak yung pong ating ginawang taho. So ayan, napakalaki po ng kanyang mug. So lalagyan po natin yan ng sago. Pagkalagay po natin ng taho, so ito po yung ating sago. Ano po? So yan, lagyan po natin ng sago. At lagyan na rin po natin ng arnibal. So meron po tayo yung pong patok ngayon, OB flavor. So yan, lagyan po muna natin ng sago. So yung pong sago ay mamaya po ipapakita po natin kasi masyadong mahaba na po yung ating video. So 30 minutes na po siya. So sunod pong ipapakita natin kung paano po ang paggawa ng sago, pagluto po ng sago, dahil lahat po niyan ay tayo na po ang nagluluto yan. Wala po tayong binili sa palengke dyan na ititinda na lamang po na ready to eat. So lahat po yan ay fresh, lahat po yan ay niluto po natin. Lahat po, pati po yung arnibal, step by step ay ituturo ko po sa inyo kung paano po ang paggawa niyan. So ayan po. So gusto raw po tikman ito pong aking anak yung pong OB flavors na kung saan ay yan, OB flavor po yan. So OB flavor, yan. So condensed na OB flavor. So yan po yung taho. So sa mga nais pong kumain ng taho, patuloy po nating tangkilikin ang pagkain ng taho sapagkat ang taho po ay napakasustansya po sa atin pong katawan. So pwede rin po siya sa mga nagda-diet, sa may mga diabetes. So aalsan lang po natin siya ng sugar, ng arnibal. So kapag gusto po ninyong kumain yan, lalo po sa mga diabetes, so ayan, approve daw po sa kanya yung pong atin pong taho. So maya maya po pakisubscribe po ng ating pong YouTube channel at doon po natin i-upload yung pong ating paggawa ng arnibal, paggawa po ng sago. Maraming salamat po. God bless you all. Mabuhay po kayo. Muro na memang berbahaya, tapi yang lebih berbahaya